Glory to God. Good morning, good evening, good afternoon naman sa ibang mga lugar. Salamat sa Panginoon. Thanks God, glory to God, praise the Lord. John chapter 1, verse 1 hanggang 14. Basahin natin ng sabay-sabay. Okay, please stand up. Basahin natin ng sabay-sabay. John chapter 1, verse 1 hanggang 14. Read, begin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them give it power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa mga testimonies, sa memory verse, and for this day. Thank you, sweet Holy Spirit, for thy word. Help us to understand, and help me also as I preach thy word. Give me words to say, sweet Holy Spirit, wisdom, power, clarity, love. At I pray, Heavenly Father, and help us. Bless the message today, at you will be the one to be glorified and magnified. Forgive all our sins. Thank you, sweet Holy Spirit. Guide us, help us. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Please be seated. Ang title this day ngayon ay July 21, 2024. The Lord Jesus Christ is God. Ang title, The Lord Jesus Christ is God. Very clear dito sa John chapter 1 verse 1. Nasabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula ay nandun na yung salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. The Word was God. At sa verse 11, sa verse 14, ay sabi dito, and the Word was made flesh. Please, ang salita ay nahayag sa laman and dwelt among us. Tumira sa atin, and we beheld this glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Maging sa verse 3, sabi ng all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung palitan natin yung him dito na Lord Jesus Christ, all things were made by Lord Jesus Christ. Amen? So, all things were made by Lord Jesus Christ, and without Lord Jesus Christ was not anything made that was made. So, makita natin dito na si Lord Jesus Christ is God. Amen? So, yung iba kasi ay bias yung iba. Kahit nakita ko one time sa YouTube na ang kanya ay Unitarianism. Ang kanilang Diyos lang ay yung Ama. Okay? Oh, listen, no? Ang kanilang pininiwalaan lang na Diyos ay yung God the Father lang. So, bias. Ito palagi ang pinapakitang verse ay yung John 17 verse 3. Tingnan nyo sa John chapter 17 verse 3. Na ito palagi yung pinapakita nila na verse
na ang Diyos lang ay yung Ama lang. Ito palagi, yung John 17 verse 3. Pero hindi na pinapakita yung John chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 3, John chapter 1 verse 14. Ito lang palagi ang kanilang sinasabi. John 17 verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So yung only true God lang ay God the Father lang pala yung tinuturo. So, another verse ay itong sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Sabi po dito, but to us there is but one God, the Father. O yan ang kanila, yung Diyos lang ay yung Father lang. O, sabi dito, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Para sa kanila, ang Father lang ang Diyos, ang Ama lang ang Diyos, at hindi si Lord Jesus Christ, at hindi ang Holy Spirit. Samantalang maliwanag na Diyos si Jesus Christ, dahil ang Ama mismo ang nagsabi sa Hebrews chapter 1 verse 8. O tingnan nyo. Ang Ama mismo nga, kinikilala niya si Lord Jesus na Diyos sa Hebrews chapter 1 verse 8. But unto the Son, referring to Lord Jesus Christ, but unto the Son is said, thy throne, O God, big G, thy throne, O God, ang iyong luklukan, ang iyong trono, O Diyos, is forever and ever, a scepter of righteousness, sitro ng katuwiran is the scepter of the kingdom, ang sitro ng iyong kaharian, ng kaniyang kaharian. Kaya makita natin dyan mismo ang Ama ay nagsabi na si Lord Jesus Christ ay God. Thy throne, O God. Sabi niya sa anak kay Jesus Christ, thy throne, O God. Banging si Jesus Christ ay binuhay niya ang sarili niya sa John chapter 2 verse 19 to 21. I need to say, kung ang sarili mo ay binuhay mo, Diyos ka na yan. Ay si Jesus, binuhay niya mismo yung sarili niya. Meaning to say, si Lord Jesus Christ ay Diyos. Mayroon ba tayong verse dyan? Mayroon po. John chapter 2 verse 19 hanggang 21. Tingnan nyo. John chapter 2 verse 19 hanggang 21. John chapter 2 verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple. Kausap niya yung mga Pharisees, mga religious leaders, mga scribes. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Pagkatapos ng 3 araw, akin itong i-raise up, akin itong buhayin. Raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building. Yung templo ay 46 years na ginawa. And wilt thou rear it up in 3 days? At sa 3 araw lang, within 3 days, ay yun lang yung aayusin muli, maging maayos na. Verse 21, but he speak of the temple of his body. Pero ang tinutukoy dito na temple ay temple of his body, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya mismo, si Lord Jesus Christ ay binuhay niya yung kanyang sarili. Kaya makita natin dyan na si Lord Jesus Christ ay Diyos. Siyempre mayroong ring verse tayo na ang Ama ang bumuhay kay Jesus Christ sa book of Galatians. Meron yan sa Galatians sa chapter 1. Meron yan dyan. Okay? At yung Holy Spirit rin ay binuhay niya rin si Lord Jesus Christ. So makita natin dyan ang Holy Spirit rin ay Diyos. So we believe in one God. Okay, meron silang tawag na Godhead. Godhead. So tatlo yan sila. Pero isa lang yan. One God. Yan. So hindi lang sabi wala daw na one God in 3 person na sinasabi. Okay, so importante lang kung wala tayong makitang verse yan hanapin ko pa. Importante lang we believe in one God. One God, pero yung one God na yan ay kwan yan, yung Ama,
yung anak at yung Espiritu Santo. Ngayon, sa Book of Genesis, sinabi ng Diyos doon na let us make man in our own image. Di ba? Sabi niya, let us. So, ibig sabihin, yung Ama, kung sino man doon nagsalita, kung yung Diyos Ama nagsalita, o Diyos Anak yung nagsalita, yung Son of God, o the Holy Spirit yung nagsasalita, importante sabi doon, let us make man in our own image. Yung image ay hindi yung itsura, hindi yung face. Ha? Kasi kung nilikain ng Diyos yung tao ayon sa kanyang imahen, sa image niya, sa itsura niya, ay pare-pareho na yung itsura ng Diyos at ni Adan at ni Eva, di ba? So yung image pala doon ay it speaks about image ng Diyos ay yung intellect of God. Gusto ng Diyos na likain niya yung tao ayon sa kanyang image. Dahil ang Diyos ay may image of intellect, may emotion. Ang Diyos ay happy, angry, sad, ano pang mga emoji? Sabi ko na angry, nagagalit, natutuwa, na masaya. So yun ang emotion, naiinis. So yun ang image, yung emotion, yung intellect. Ang tao matalino. Kasi galing sa Diyos yan. Although limitado ang ating talino. Kaya nga, di ba ang tao nakaimbento ng pag may tubig, ilagay mo lang yung kamay mo, yung tubig ay tutulo na. Sensor. Pupunta ka sa PICC, punta ko sa PICC, graduation ni Joseph, nag-graduate siya uli ng AB in Psychology. Nag-graduate siya ng sakap College Assurance Plan ng AB Journalism. Tapos after 1 year, nag-aral siya AB Psychology naman. So pero nag-graduate siya sa Bethany sa Baptist Bible College sa Bethany Baptist Church Makati ng major in mission yata o basta nakagraduate sa Bible School ay doon sa PCC graduation. So praise the Lord, nakatin ako doon. So pag dahil namin sa pintuan, yung pinto na glass ay nagbukas sa nagbukas lang, imagine sensor. So meron din naman yung ilaw, pag nakadaan ka sa ilaw, continuous human yata yan. Pag dumaan ka sa ilaw, ay yung ilaw naman ay nasindi lang. Di ba? Pero wala pa nakaimbento na ang electric fan na pag lumapit ka, ay ikot, tapos umalis ka, mamamatay yung ikot ng electric fan. Wala pa nakaimbento. O Kuya GR, patalino ka, sa science ka mag-aral, imbento ka kaya. No? Kasi pag lakay mo yung kamay mo sa tubig, tutulo yung tubig, sensor. Sa pintuan, lapit ka, bubukas. Kahit yan sa City Mall, no? Bubukas lang. So, yan. So, marami tayong, yun yung intellect image ng Panginoon. Yung pwede man i-post So, praise the Lord. Yan. Ngayon, another na image ng Diyos ay yung tinatawag na goodness. Goodness of God. Yung goodness ng Panginoon. Di ba ang Diyos ay mabuti, so ikaw rin naman ay may kabutihan ka rin sa iyong puso. May kabutihan ka. So, yan ay image of God. Yung love na galing sa Panginoon, tayo rin ay may love. Kaya, love one another. Kaya ang utos ng Panginoon, love God, number 1. Number 2, love your neighbor. Kaya mayroong kasabihan na gawin mo sa kapwa mo ang gusto nilang gawin sa iyo. Do unto others you want to do unto you. Nandun yung image ng Diyos ay love, goodness, holiness. Kaya be ye holy for I am holy. At yung righteousness. God is righteous. Ang Diyos ay matuwid. Kaya gusto ng Diyos na ang image niya sa paglikha niya ng tao ay nandun yung tao na mayroon ring katuwiran. Mayroong kabanalan. Amen? So, ganun yung image doon. So, nag-gets nyo na? Na ang image doon ay hindi hitsura, ha? Na ating likain ang tao ayon sa ating wangis, sa ating larawan. Hindi yon sa itsura. Kundi ang image doon ay
intellect, emotion, righteousness, holiness, godliness, love, lahat ng karakteristik na meron sa Panginoon. Although, siyempre, maging ang image doon na yung power of God. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Tayo yung sinabihan ng Panginoon si Adam and Eve na alagaan niyo yung sa Garden of Eden. Kaya tayo mayroong kapangyarihan. Kaya yung kamay mo nga, may kapangyarihan yan. Pag sinabi ng traffic enforcer na ganito lang, hindi pa lang sa salita ng stop, kamay lang. Di ba pag nagano lang ang traffic enforcer, hinto ako pag nag-drive ako may power. Kahit ako lang nga, kahit si Mama Naliman, pag nag-sign siya na liliko sa kanan, nag-stop man yung gasunod sa likod. So may kapangyarihan ang ating kamay, ang ating mga sign, ang ating mata, ang mga lula pag tiningnan lang yung mga anak nila, tiningnan lang, hindi pa nagsalita, nangungusap na yung mga mata ng ating mga nanay. Diba? Pero ngayon, pag tumingin ang nanay o lula, anong reaksyon ng mga bagong generation? Ano ngayong generation Generation Gen Z generation. Bakit? Anong Gen Z? Computer? Cellphone? Gen Z? Ngayon, pag tumingin lang yung lula o lulu o tatay o nanay ngayon, pag tumingin sa anak, medyo baliwala lang, iba na kasing generation. Pero yun, ang sinabi ko sa inyo na ang image of God ay itong intellect, emotion, holiness, godliness, love, power, righteousness. Na mga katangian ng Diyos, although hindi naman lahat na ng katangian ng Diyos, kaya limitado ang katangian na sa atin yung kapangyarihan. May kapangyarihan yung tao. Kaya yung maghawak ng tao, kontrolin niya yung tao, pasunurin yung tao, mga military, police, army, or sa ating presidente, may kapangyarihan siya magpasunod sa kanyang mga cabinet, secretary, nasa sakupan. Although, hindi yun power na tinatawag na infinite, kundi, ano tawag pa po finite lang. Ang Diyos, infinite, unlimited power. Pero ang ating power ng tao lang, limited. So ang Diyos, at least binigyan ka ng ganyong kapangyarihan ng Diyos na image of God. Okay, so praise the Lord for that na kalingin sa Panginoon. At maging maliwanag naman sinabi doon sa 1 Timothy 3:16 na ang Panginoong Hesus ay nahayag sa laman. Ito, hindi nila ito pinapakita ng mga bersikulo. Madalas na pinapakita nila yung John 17 verse 3, John chapter 17 verse 3 at 1 Corinthians 8:6. Pero itong 1 Timothy 3:16, hindi nila pinapakita. So ang tawag doon ay bias na tagapagturo. Sa 1 Timothy 3:16, sabi dito, 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Big G, and God was manifest in the flesh, justified to the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So yun, maliwanag doon sa 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman. Maging sa Titus chapter 2 verse 13. Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So, great God at ang ating tagapagligtas si Jesus Christ. So, great God si Lord Jesus Christ. Even the Holy Spirit, they teach na He is not a person. Sabi nila yung Holy Spirit daw ay hindi person. But a presence of God lang, no? That's wrong. Why? Because the Holy Spirit have a feelings. Mayroong damdamin, may emotion ang Holy Spirit.
1 Thessalonians 5:19. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5:19? 1 Thessalonians 5:19 na ang Holy Spirit ay may emotion, may feelings siya. Kaya person ang Holy Spirit, pero ang turo ng iba, mga Unitarianism, ama lang ang kanilang tanggap na Diyos, mali yan. Kaya ang Holy Spirit, sabi dito, quench not the Spirit. 1 Thessalonians 5 verse 19. 1 Thessalonians 5:19, quench not the Spirit. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. So makita natin doon na ang Holy Spirit ay may emotion, may feelings. Sabi doon, quench not the Spirit. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Kaya ang turo ng iba, ang Spirit lang daw ay force, puwersa lang, power, or presence. More than that, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay person. Siya ay mayroong emotion. Kaya nga sa creation pa lang, nandun na ang Spirit ay. Ang Holy Spirit, Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So nakita natin yung Spirit of God, ang Holy Spirit, nandun sa creation ay nandun active. At maging sa Romans chapter 8, ang Holy Spirit ay binuhay niya si Lord Jesus Christ. Kung ang Holy Spirit lang ay force or presence lang, more than that siya. Kaya sa Romans chapter 8, binuhay niya ang Panginoong Kristo. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse verse number, di ko makita verse number 27 26. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ito ay prayer hindi na dito saan yun? Tulungan niya ako dito. Yan. Okay, hanapin. Chapter 8 verse 11. The Holy Spirit, binuhay niya si Lord Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 11. Sabi dito, but if the Spirit of Him that raised up Jesus, kita mo, yung Holy Spirit ay Diyos, binuhay niya si Jesus, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwelleth in you. So, praise the Lord. So, makita natin doon na ang Holy Spirit, binuhay niya si Lord Jesus. Si Lord Jesus, binuhay niya man sarili niya. John chapter 2 verse 19 to 21. Yung Ama rin, binuhay niya rin si Jesus. Galatians chapter 1. Hindi ko lang natandaan dito sa Galatians chapter 1 kung anong verse, pero hanapin natin. Galatians chapter 1 verse verse 1, meron dyan, verse 1, Paul, an apostle and of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Kita mo? So, nakita natin, mayroon tayong verse na si Lord Jesus bilang Diyos na nakatawang tao. Kasi ang Diyos, sabi, di ba, for with God, all things are possible. Walang imposible sa Diyos. Kaya ang Diyos, pwede siya magkatawang tao. Pero yung tao, tayo, hindi tayo pwede magkatawang Diyos. Hindi pwede. O magkatawang Espiritong Diyos. Hindi tayo pwede. Dahil tao tayo eh. Pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Kaya ang Diyos ay si katawan ni Jesus Christ, pwede siya makatawang tao. Bakit ang Diyos, Espiritu, ay pwede makatawang tao? Si Jesus Christ ay Spirit. Bakit siya nakatawang tao? Kasi, para, pag may laman, may dugo, pwedeng mapako sa cross.
physical, material things, visible things, mapako sa krus. Kasi kung manatili siyang espiritu, hindi mapako ang espiritu. So, walang dugo. So, at ang dugo, yung sabi ay, without shedding the blood, there is no remission. So, yung dugo ni Lord Jesus, yun ang naghugas sa ating kasalanan, nagbayad. Sa kasalanan natin, hindi sa kasalanan ni Lucifer at 1/3 na mga fallen angels na demons. Although inaanap ko yun kung 1/3 ba, kasi ang fraction nila 1/3, kasi ang 2/3 ay si Michael at saka si Gabriel. So tatlo ang leader ng angel. Si Angel Michael, Angel Gabriel, Angel Lucifer. So siyempre 2/3 yung loyal sa Diyos, 1/3 nagsama kay Lucifer. So dalawa ang loyal na anghel, isa ang nagrebelde sa Diyos. Kalimutan niya yata na nilikha lang siya ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot sa sa devil o sa demons. Although may power sila. Ibig sabihin, isipin natin, nilikha pala ito ng Diyos lang before. Mabuti sana ang intensyon ng Diyos. Pero ang Diyos hindi pa rin ginamit itong mga angels na maging robot. Ibig sabihin, binigyan pa rin ng Diyos ng kalayaan sila na mamili kung mahalin ng Diyos, paglingkuran, sambahin ng Diyos, mag-serve sa Panginoon. Pinili ng Diyos na malaya sila. So, ang pinili ng dalawa ni Angel Michael na Gabriel maging loyal sa Diyos, mag-worship sa Panginoon, mag-serve sa Panginoon. Pero si Lucifer gusto niya maging Diyos. So, yun ang nangyari sa kanya. Nag-falling angel siya. So, may nikayat siya. Kaya nasabi daw na 1/3 na mga falling angels at 2/3 yung loyal sa Diyos. So, ganun. Kaya yung pag mag-believe man sila sa Panginoong Hesus, hindi na yun sila masisave. Bakit? Kasi yung kamatayan ni Jesus sa krus, ang kanyang banal na dugo, yun ay para sa ating mga tao. Amen? Sa kasalanan natin. So yun yung blessing sa ating mga tao na once we believe Jesus Christ and by faith and receive Jesus Christ in our hearts, in our life as personal Lord and Savior, and believe in Jesus Christ, meron tayong we have eternal life. John 3:15, that whosoever believeth in Him, in Jesus Christ, will have eternal life. O basahin ko mismo para sure tayo, John 3:15. Siyempre, familiar tayo sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, Jesus Christ, shall not perish in hell, in lake of fire, but have everlasting life in heaven, in third heaven. First heaven, the heaven that gave rain, James chapter 5, kung hindi makamali. And then, second heaven, the stars fall from heaven, Matthew 24, verse 29, kung hindi makamali. And the third heaven, the abode of God, 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 4. Kaya dito, sa John chapter 3, verse 15, sabi po dito, that whosoever believeth in Him, whosoever believeth in Jesus Christ, should not perish, and they will not go to the hell and to the lake of fire, but have eternal life in third heaven. So praise the Lord na ganyan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay binigyan ng assurance na. Sa John 1:12, but as many as receive Him, Jesus Christ, to them give you power to become the sons of God. So maliwanag doon na the Lord Jesus Christ is God. Okay? The Lord Jesus Christ is God. Bakit? Mayroon tayong verse sa verse John chapter 1 verse 1. At sa verse 14, at saka sa verse 3 pagid, ng John chapter 1, at sa 1 Timothy 3:16, Titus 2:13. Kasi yung iba kasi, ang kinikot lang nila na verse, yung pabor lang sa kanilang gusto, yung ang kanilang tanggap lang na Diyos ay God the Father lang, John 17 verse 3 and 1 Corinthians 8:6. Pero hindi nila sinasabi at hindi nila na sinishare yung John 1:1, John chapter 1 verse 3, John chapter 1 verse 14, 1 Timothy 3:16, Titus 2:13, diba? And Hebrews 1:8, kumbaga sinisikret nila. Pero ang totoo, the Lord Jesus Christ is God. Why? Because Jesus Christ Himself raised Himself in the dead. John chapter 2 verse 19 and 21. Even the Holy Spirit is God. Romans 8:11. The Spirit raised up Jesus from the dead. Also the Father raised up Jesus from the dead. Galatians 1:1. So tayo, we believe in one God. We believe in God, one God, the Godhead.
God is bodily. So, yan ay composed of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father, Son of God, the Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. So praise the Lord na siyempre baka maka-encounter kayo ng na hindi nila matanggap na Jesus Christ is God. So meron tayong verse, Hebrews 1:8. Tanggap na ng God the Father na si Jesus Christ is God. Amen? Tanggap na. So kung tanggap ng God the Father, tanggapin natin. Ngayon, kung hindi naman nila tanggapin ng ibang tao nung panahon at ngayon, in the presence, ay sa kanila na yun kasi meron silang tagapagturo na false prophet, false teacher. So importante, we have the Word of God. At maliwanag dito, Jesus Christ is God because Jesus Christ raised Himself from the dead. John chapter 2 verse 19 to 21. And God the Father believed that Jesus Christ is God. And He said to the Son, Hebrews 1:8, Thy throne, O God, is forever and ever. So God the Father believed that Jesus Christ is God. So amen. Praise the Lord. So yan ang ating paniwala na Jesus Christ is God. So we believe that kung mayroong magturo na different, opposite from us, never mind. Importante, we have the Word of God that we believe Jesus Christ is God. Amen. If you receive Jesus Christ, you receive also God the Father. Pag you reject Jesus, you reject the God the Father. So, we receive Jesus Christ as God, so we receive also God the Father. So, we are happy for that. Now, we are in the truth and we have the Word of God. That we have open Bible, Jesus Christ is God. John chapter 1, verse 1. John chapter 1, verse 3. John chapter 1, verse 14. Titus 2:13, 1 Timothy 3:16, Hebrews 1:8. So, marami tayong mga verses dyan. So, let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you for the blessings. Thank you for thy word, the truth. And thank you, Heavenly Father, you believe that Jesus Christ is God. In Hebrews chapter 1, verse 8. Thank you. And thank you, Heavenly Father, that all power is given kay Lord Jesus Christ in heaven and earth. So, sa John 1:3, without Jesus Christ, nothing was made in this material, visible world. So, thank you that we are in the truth because the Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Jesus Christ. So, thank you and bless the truth in our hearts. And maging kami ay firm, stable in our faith that Jesus Christ is God forever. Thank you, Heavenly Father. Thank you, the Holy Spirit. Thank you for loving us. We love you. Bless the truth in our hearts and even the hearers, our friends in Facebook and YouTube. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless us all. Bye-bye. Tiyo karan